Gobyerno sa pangunguna ng DOTR nagbigay babala at payo sa mga pasahero na kung magbubook kayo ng ticket ay dumiretso na lang kayo mismo sa airlines. Kagaya ng lagi kong ginagawa kapag magta-travel ako sa Asia, nasa mismong website ako ng Cebu Pacific nagbubook ng ticket lalo na't kung malayo pa ang flight nyo. At mas murang ticket ang makukuha nyo. At minsan naman nasubukan ko mag-book sa Emirates Airlines na ako mismo ang nag-book sa pamamagitan ng website nila. Sa pamamagitan kasi ng pagdirekta sa mga airlines or sa mga website ng mga airlines company ay maiiwasan nyo ang overpriced or sobrang mahal ng paniningili sa mga flight booking. Hindi dapat singilin ng labis-labis na pamasahe ang publiko kapag sasakay ng eroplano ayon sa Department of Transportation o DOTR. Dahil dito pinayuhan ng ahensya ang publiko na mas mabuting bumili na lang ng plane ticket direkta sa mga airline companies. Kasunod dito ng natuklasan ng DOTR na naniningil ng sobrang pamasahe ang isang online platform na AirAsia Move. Ayon sa DOTR, nare-regulate nila ang pamasahe ng mga airline companies. Pero oras na pumasok ang booking sa mga online platform, pwede na itong magpatong ng nasa doble o tripleng pamasahe na hindi na nila nare-regulate. Mas maganda kung bumili na kayo ng ticket diretso sa airline para sigurado po tayo. Kasi dito po, sa nakita natin dito, itong mga online na ganito, pumapatong ng malaki. Kahapon inihayag ni Transportation Secretary Vince Dizon ang tungkol sa natanggap nilang reklamo laban sa isang online travel agency kung saan umabot umano sa halos 40,000 pesos ang halaga ng one-way plane ticket mula sa Tacloban patungo ng Maynila. Ayon kay Secretary Dizon, daig pa nito ang pamasahe patungo sa abroad. Noong pong weekend, tinawagan po ako ni Congressman Richard Gomez ng Leyte. At papakita ko po sa inyo, bumili po siya ng ticket kasama ni Mayor Lucy Torres, one-way Manila to Tacloban. No, sorry, Tacloban to Manila. 77,704 pesos ang kanilang binayaran na one way for two people. So 77,000, that's almost 40,000 pesos per ticket. This was procured from a online booking platform called AirAsia Move. Dahil dito maghahain ng reklamong economic sabotage ang DOTR laban sa nasabing travel agency. I've asked the PNP to take it down, PNP Cybercrime, to take down this website today. And I have also asked, apart from the cease and desist order issued by CAB last May 26, I've also asked the CAB and the DOTR aviation group led by Captain Jim C. Joncar, Undersecretary for Aviation, to immediately file economic sabotage, a criminal economic sabotage case against AirAsia Move. Because this is really economic sabotage. Giit ng DOTR, hindi nila kukonsintihin ang sinuman na nagsasamantala sa ating mga kababayan. We will not allow this. Lalong-lalo na dito sa nangyayari sa Tacloban ngayon na may crisis, tapos pagsasamantalahan itong mga lokong ito ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. So we're not going to allow it. Iimbestigahan din ng DOTR ang iba pang mga online platform na naniningil ng labis na pamasahe at maaari rin itong mapatawan ng parusa kahalintulad sa AirAsia Move. I've also instructed CAB to investigate other online platforms that are doing the same thing, not just for Tacloban, but for other destinations as well. Samantala, sa isang pahayag, nilinaw ng AirAsia Move na hindi nila minamanipula o hindi rin sila ang mano-manong nagtatakda ng presyo ng airfare. Giit nito, fully compliant sila sa lahat ng regulatory requirements na itinatakda para sa mga online travel agency na nag-ooperate sa Pilipinas. Ayon pa sa AirAsia Move, handa silang makipagtulungan sa mga otoridad para bigyang linaw ang issue at umapela ng due process. Nilinaw naman ng DOTR na walang kinalaman ang AirAsia Philippines o ang mismong airline company hinggil sa issue.
Ito naman ang anunsyo ng DOTR na pagpapasara sa online travel agent na AirAsia Move dahil nga sa napakamahal ng paniningil ng mga flight booking. Magsasampa raw ng kaso ang Department of Transportation laban sa online travel booking platform na AirAsia Move. Sobra raw kasi ang sinisingil sa mga bumibili ng plane ticket. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono si Gerard De La Peña. Gerard, ano ba itong kaso raw na isasampa ng DOTR at ano pang ibang detalye dyan? Kasong economic sabotage ang balak isampa ng DOTR laban sa AirAsia Move. Nitong huling linggo ng Mayo, nagreklamo kay Transportation Secretary Vince Dizon si Leyte Congressman Richard Gomez. Nag-book daw siya ng 2 one-way ticket sa AirAsia Move mula Tacloban papuntang Manila. Ang singil daw para sa flight ng Philippine Airlines ay umabot na mahigit 77,000 pesos o halos 40,000 pesos bawat pasahero ang airfare. Higit na mas mahal daw ito kung ikukumpara sa mga airfare papunta sa Japan o Hong Kong. Tingin ng DOTR pananamag pala ito dahil sa nangyayaring krisis pagtransportasyon sa Leyte. Matatandaan hindi mapadaanan sa malalaking sasakyan ang San Juanico Bridge na nag-uugnay sa Samar at Leyte dahil sa rehabilitasyon ng tulay. Ang AirAsia Move ay isang online travel booking platform kung saan maaaring makapag-book ang isang pasahero ng mga airline tickets ng AirAsia, Philippine Airlines sa Cebu Pacific at pati na rin mga hotels. Affiliate ito ng airline na AirAsia. Ayon din kay Dizon, sumulat na sila sa AirAsia Move na nakabase sa Malaysia para sa cease and desist order o agarang pagpapatigil ng pagbebenta ng ticket. Pero ang sagot ng kumpanya, wala raw sila sa jurisdiction ng Civil Aeronautics Board dahil hindi naman sila airline. Pero nangatwira ng DOTR na hindi dapat naniningil ng ganito kamahal ang sa mga pasahero. Ipinag-utos ng DOTR sa CAB na maglabas ng mga rate para magabayan ang mga consumer kung overpriced ang pagbenta sa kanila ng airline tickets. Ayon sa DOTR, nag-request na raw sila sa PNP Anti-Cybercrime Unit na agad i-deactivate ang nasabing online platform. Pero Ruth, ang sabi naman ng AirAsia Move tungkol dito ay maaari raw nagkaroon ng pagkakaiba doon sa mga rate na nakapublish doon sa app dahil may ginagawang synchronization yung kanilang third-party providers ng mga rate. Pero agad naman daw itong nasolusyonan at yan daw ay pinagbigay alam na rin ng AirAsia Move doon sa kanilang mga providers. Ngayong linggo naman daw ang pagsasampa ng kaso laban sa AirAsia Move at nakamonitor din daw ang mga otoridad sa iba pang booking platform sa travel agency para makita kung may iba pang nagbebenta ng mahal na airline tickets. Naglabas naman ng cease and desist order ang Transportation Department laban sa online travel agency na AirAsia Move dahil sa umunoy overpriced one-way ticket na biyaheng Tacloban. Ito'y matapos ireklamo ng isang kongresista na sumirit ito sa napakataas na 40,000 pesos, bagay na dinipensahan ng AirAsia Move. Ang kanilang tugon tinutukan ni Kyle Bulyas. Pinaiimbestigahan na ni Transport Secretary Vince Dizon ng online travel agency na AirAsia Move dahil sa umano'y overpricing nito sa mga ticket, partikular na ang biyaheng Manila to Tacloban, sa gitna yan ng kasalukuyang krisis sa transportasyon sa San Juanico Bridge. Sa isang press conference, sinabi ni Dizon na inihahanda na nila ang kasong economic sabotage laban sa naturang platform at posibleng isampa ito sa susunod na linggo. Ipinag-utos na rin ni Dizon sa PNP Anti-Cybercrime Group na i-take down ang naturang website sa Pilipinas. Una rito, sinabi ni Dizon na nag-issue na sila ng cease and desist order laban sa kumpanyang nakabase sa Malaysia. Nagugat ang desisyon ni Dizon sa reklamong natanggap mula kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Ayon kay Gomez, sinubukan nilang mag-book ng ticket ng flight ng Philippine Airlines sa naturang website at lumabas dito na aabot sa 40,000 pesos ang presyo ng one-way ticket ng biyaheng Manila to Tacloban. Pero sa mismong website ng PAL, nasa higit 12,000 pesos lamang ang presyo nito, lubhang mas mataas kumpara sa AirAsia Move. Currently, these platforms only pay PAL what is the price of PAL. So, yung 12,000 na yan. So, yung patong, yung tongpats, kay AirAsia Move lahat yun. And they are doing this at a time when there is a current transportation crisis in Tacloban. Okay? So this is really a criminal act on the part of Move It.
Sa panig naman ng AirAsia Move, sinabi ni Dizon na sumagot ang naturang platform at iginiit nitong hindi sila sakop ng jurisdiksyon ng Civil Aeronautics Board dahil hindi naman sila isang airline. Nilinaw naman ng kalihim na walang kinalaman dito ang AirAsia Philippines pero iniimbestigahan na anya nila ang mga kahalintulad na insidente ng overpricing. Sa huli, binigyang din ni Dizon ang naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat maging komportable ang bawat biyahe ng mga Pilipino. Kaya naman hindi anya sila papayag na napagsasamantalahan ng mga Pilipino ng mga naturang online travel agencies. Matatanda ang may umiiral na weight limit sa San Juanico Bridge dahil sa kasalukuyang estado ng tulay dahilan para maraming biyahe ang maantala. Sa panayam ng DZRH News kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinabi nitong wala pang tiyak na petsa kung kailan matatapos ang pagkukumpuni sa naturang tulay. Samantala, dapat ding silipin ng DOTR ang mga overpriced or napakamahal na ticket papunta sa Siargao. Dahil kagaya sa na-experience ng Miss Universe ni si MJ Lastimosa, na ngayon daw ay gulat na gulat siya dahil sa napakamahal na presyo ng ticket papunta sa Siargao.